Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! So mga katinig, pag-usapan natin ngayon itong latest update raw sa International Criminal Court o ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito raw mga katinig ang nangyari. Base sa post ng Alvin and Tourism at iba pang publicly available na impormasyon, pinayagan ng ICC ang defense team ni PRRD na magsumite ng 10 pages reply hanggang July 2, 2025. Ang reply na ito, limitado lang raw sa dalawang key arguments na iniharap ng prosecution. Hindi pa nakasulat kung ano yung eksaktong dalawang argumento na yon, pero yan raw ang magiging batayan ng korte para desisyonan kung may jurisdiction sila o wala. Ang punto ng defense, matagal na raw nilang sinasabi na wala ng jurisdiction ng ICC kasi umalis na raw ang Pilipinas sa Rome Statute. Iyan raw ang ipinipilit ng kampo ni Tatay Digong para ma-dismiss na raw ang kaso. Ang prosecution naman, nag-file na ng kanilang kontra-argumento. Nag-file si Attorney Kaufman, abogado ni PRRD, ng motion na humihiling na payagan silang mag-reply. At good news raw ito kasi inaprubahan mismo ng ICC. 3 judges raw ang magdedesisyon sa kasong ito. Judge Julia Antonio Motok, Judge Rene Adelaide, Sophie Alfine Ganzu, Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ngayon, para mas maintindihan natin, ganito yan. Kapag may ICC case, may proseso ng application for authorization to investigate o pre-trial proceedings. Hindi pa ito full-blown trial. Mahalaga itong ma-reply at counter-reply kasi dito tinitimbang ng korte kung may jurisdiction ba talaga sila at kung may reasonable basis na ituloy ang kaso. Dito rin pumapasok ang mga argumento gaya ng withdrawal ng bansa mula sa Rome Statute. Ang sinasabi raw ng kampo ni Tatay Digong, wala ng karapatan ng ICC dahil hindi na tayo member ng Rome Statute mula pa raw 2019. Pero sabi ng ibang legal experts, kahit daw nag-withdraw ang Pilipinas, pwede pa ring investigahan ang mga nangyari habang miyembro pa raw tayo. Kaya ito yung isa raw sa dalawang key issues na pinagdedebatehan ngayon. Para nga sa atin mga katinig ko, good news ito para sa kampo ni Tatay Digong. Bakit? Kasi ibig sabihin may pagkakataon silang isalaysay muli ang panig nila. Hindi biro yung mga ganitong kaso. Mabigat to kasi usapin ito ng alleged crimes against humanity raw ito. Pero tandaan natin, wala pang conviction, wala pang hatol. At sabi nga rin natin palagi, ang presumption of innocence dapat umiiral kahit sino pa ang nasasangkot, kahit dating Pangulo. Kaya saludo tayo kay Attorney Kaufman. Talagang ginagampanan niya ang trabaho niya. Kung hindi sila humiling magsumite ng reply, baka mawalan sila ng pagkakataong kontrahen yung argumento ng prosecution. Sabi nga ng iba, baka raw sign ito na hindi pa matitigil agad ang kaso. Pero at the same time, pwede rin itong maging way para ma-dismiss na kung mapatunayan ng defense na walang jurisdiction ang ICC. Para sa ilan nga rin, ang mahalaga rito ay due process. Hayaan natin ang legal process. Hindi pwedeng basta-basta lang magdesisyon base sa haka-haka o galit.
kailangang malinaw na may legal na basehan ang ICC bago ituloy ito. Pero syempre mga katinig, speculation lang ito ha. Posibleng dalawa raw sa key issues na gusto i-reply ng defense ay ito. Una, jurisdiction ng ICC. Kung totoo ngang wala na silang kapangyarihan sa Pilipinas matapos tayong umalis sa Rome Statute. Pangalawa, gravity or admissibility of the alleged crimes. Kung sapat ba raw na seryoso o yung tinatawag nilang crimes against humanity para pumasok sa jurisdiction ng ICC. Hindi ito tiyak ha, hulaan lang natin base sa mga lumabas na argumento noon. Pero yan ang dalawang pinaka-posibleng issue na gusto ng defense i-address sa kanilang reply. At tandaan natin, strategic move ito ng defense. Kung maipakita nilang walang jurisdiction, baka tuluyang madismiss ang kaso. Pero kung hindi, tuloy-tuloy ang proseso at baka aabot na sa investigation o trial phase. Kaya crucial itong July 2 submission. Diyan magsisimulang timbangin ng mga judges kung may laban pa ba ang kaso o hindi. Isa pa na interesting dito mga katinig ko, yung mga judges na hahawak sa desisyon. Judge Julia Antonio Motok, kilala raw ito sa pagiging mahigpit pagdating sa rules of procedure. Judge Rene Adelaide Sophie Alfine Ganzu, may background raw ito sa human rights law. Judge Maria del Socorro Flores Liera, mahaba raw karanasan sa mga transnational crimes. Ibig sabihin, hindi basta-basta ito. Hindi ito puro politika nga lang raw. Legal analysis talaga ang labanan dito. Pero syempre, hindi rin mawawala ang politika. Kasi kahit paano, may political undertones ang ganitong klaseng kaso, lalo na kung dating Pangulo ang involved. So sa huli, judges pa rin ang magdedesisyon. Wala pang hatol, kaya hintay-hintay lang tayo. Kaya mga katinig ko, ang masasabi ko lang, mahalaga na updated tayo. Dahil kung hindi, baka puro haka-haka ang umikot. At tandaan natin, wala pang final decision ang ICC. Hindi ibig sabihin na may kaso guilty na agad. Hindi rin ibig sabihin na wala ng chance kung ongoing pa ang proceedings. Ako naniniwala ako na lahat ay may karapatan sa due process. Kahit sinong tao, kahit Pangulo. Sa ngayon, hintayin natin ang July 2. Doon natin malalaman kung ano ang mga argumento ng defense at kung may chance pa na ma-dismiss o tuloy-tuloy ang kaso. Basta sa atin dito, objective tayo. Walang kulay politika, ang importante, katotohanan at syempre, Pilipinas muna. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, makakahinga na ako ng maayos pag-release na talaga si Tatay Digong. Sana wala na talagang kokontra. Alam natin na walang income ng ICC kaya kay PRRD sila kumikita. Alam nila na umalis na tayo sa ICC pero ginagawa nila lahat para manatili si PRRD dyan kasi pera-pera lang. Malaking pera ang binabayad ni Pangag sa kanila. Stay strong, Tatay Digong. Kailangan mo pa po makita na maging presidente ang panganay mong anak. Keep your spirit high, Tatay Digong. And kasama ka po palagi sa mga prayers namin.
At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!